magkakatulad sa pananaw at hangarin para sa gobyerno na kasama-sama sa isang grupo. Ang tawag sa kanila, partido. Siyempre, ang pinakapambato ng partido ang itasabak sa pagkapangulo. Kaya ngayon palang naghahanda na ang mga partido para sa kandidatong isasabak sa gulo sa Mayo. What's up, party people in the house? Please all rise and please welcome the future President of the Republic of the Philippines, Mr. Ariel Villacanja in the house. Yes, thank you. Welcome. Yes, sir. Actually, pakihawak lang ito, baka lumipad. Well, actually, ito na masasabi ko sa inyo. Ang mga kalaban ko, tandaan nito, ay pawang mayayaman. Malalaki ang bahay, malalaki ang lupain, maraming kotse, maraming alas. Pero ito ay pinapangako ko sa inyo. Pag ako nanalo, magkakaroon din ako niyan. Pero paano nga ba pinipili ng mga partido ang kanilang standard bearer? Ayon kay Gabriel Claudio ng lakas ng PCND, bukod sa track record at tinatawag na leadership skills, maraming dapat isaalang-alang sa pagpili ng kandidato. Importante rin na winnable ang kandidato on his own merit, on his own popularity, on his own acceptability to the electorate. Siya ba ay winnable? Naninili pa raw sila kina Gilberto Teodoro at Bayani Fernando kung sino ang kanilang magiging pambato. Inimbitahan din maging kasabi ang independent na si Rolly de Castro. Habang ang Partido Liberal abala na sa pagpusrug nga kay Mar Rojas. Ang mga nasyonalista naman naniniwalang papatok ang sipag at siga ni Manny Villar. At sa puwersa ng masang Pilipino, si Era ang sigaw ng partido. Ang Nationalist People's Coalition hindi pa rin nag-aanunsyo kung kanino kina Chis Escudero at Loren Legarda ang kanilang susuportahan. Nasa listahan din sa mga posibleng kandidato sa pagka-presidente sinang Eddie Villanueva ng Bagong Pilipinas, Giorgio Martinay ng United Opposition, at Richard Gordon ng Bagong Bayan Party. Nakakalito, ang daming tatakbo. Pero kung iniisip yung marami na ito, wala yan sa presidential election noong 1998. Umabot ng 80 ang nagkain ng Certificate of Candidacy at 11 sa kanila ang tumakbo sa mga presidente. Ang pangalan po nila. Pinakamaraming sa kasaysayan ng Pilipinas. Importante sa kandidato ang suporta ng isang partido. Bukod sa pondong ibinibigay sa kampanya, ang mga partido rin daw ang tagahakot ng boto para sa tumatakbong kandidato. Political party, kailangan mo tuwing may eleksyon para ma-organize yung paghugot ng boto na kontrolado ng mga gobernador, mga congressman, mga mayor, at sila rin ang mag-organize ng mga sindikato sa pandaraya sa eleksyon. Ay sus, dalawang ko na! Kaya pala ang mga kandidato, porsigidong mapaspasang pambato ng kanyang partido. Ang pinaka-crucial dito, malakas yung rapport mo sa mga key players ng partido mo. At kapag ang nag-aambisyong miyembro ng partido ay hindi napiling pambato, solo flight ang drama nito. Mas tatayo ng sariling partido o kaya itatakbo independent. Titira ang nananaling kandidato sa national level na walang kinabibilang ng partido dahil nga sa usapin ng pondo at mga tauwang pangangampanya para sa kanya. Maliban na lang kung ang kunin siya ng isang partido. Pero minsan kahit may partido, hindi pa rin siguradong lulusot at mananalo ang kandidato. Lalo na kapag malakas ang kalaban. Kaya ang siste, ang mga magpupumpetensang partido nag-aalyado, nag-vote in para sama-samang mapatumba ang kapumpetensya. Koalisyon na sila ngayon, joint forces ika nga ng ilang partido. Isa ang pambato pero tulong-tulong sa gastos at makinarya sa kampanya. Sa ganitong sistema, ang dating naggigilian ngayon awang kamay at peso-peso pa.
habang ang dating sa mga diking, pa naman. Pero ang pagpunta ng koalisyon, hindi lang daw dapat basta pagkakaisa sa pagluklok ng kandidato. Para makontrola mo lalo na yung House of Representatives, kailangan mo talaga magbuo ng koalisyon. Dapat yung pagbuo ng koalisyon may batayang may kinalaman sa policies ng gobyerno. Eh sa atin, walang kinalaman sa policies yung mga koalisyon. Ang partido ni Presidente Arroyo, pinakamalaking partido ngayon. At habang nakapwesto si Arroyo, ito rin ang itinuturing ng pinakamakapangyarihang partido sa bansa. Mas malapit sila sa resources ng government. Pwede nilang gamitin yung accomplishment ng gobyerno para sabihin na meron talaga silang pinaglalaban. Pangalawa, very tricky eh. Pwede nilang sabihin na ginagampanan nila yung kanilang trabaho habang nangangampanya. Pero para kay Congressman Tañada ng Partido Liberal, hindi pa rin sure Paul na sa Malacanang ang landing na magiging kandidato ng Lakas Kampi sa Mayo. Sometimes it does not necessarily mean that if you have a big political party that you may deliver a candidate to Malacanang. The size of the political party does not necessarily translate to victory. Sa kasalukuyan, may isang dana ang bilang ng mga rehistradong partido sa bansa. Pero alam mo ba na bago mag-martial law, 2 partido lang ang nag-aagawan para sa Malacanang? Ang Nationalista Party at ang rent away nilang grupo na Liberal Party. After ng 86, nagkaroon sana ng ganong objective ang ating Constitutional Commission na mas maluwag sa pagtayo ng partido para ma-reflect talaga kung ano yung mga interest ng mga grupo na gustong pumasok sa politika. Unfortunately, ang ganitong sistema naman, nagpahina lalo. Ito ang gustong maibalik ngayon ng Nationalist People's Coalition para mawala na ang mga balimbing at mga tinatawag na political butterfly o yung mga palipat-lipat ng partido. Pabor sila sa two-party system. Nasasala na mabuti yung mga kakandidato dahil nga dalawang partido at mas marami ang mga gusto tumakbo. Talagang mapipili mo ng maigi kung sino magiging standard bearer mo sa mga iba't ibang posisyon mula sa pagkapangulo hanggang sa pinakahuling posisyon ng local or municipal councilor. Pero para kay Gilbert Remulla, tagapagsalita ng Partido Nacionalista, aminado silang mahina ang party system sa Pilipinas at kapag lipatan ang usapin. Balik na talaga kami. The best we can do is to offer the best concessions that we can give to our members. And the best thing also is that makita nila na may kinabukasan sila sa partido. Pagtapos ng eleksyon, kadalasan tapos na rin ang relasyon ng kandidato at partido. Lalo na kung talunan ng politiko. Kasi dito sa bayan natin, ang katapatan o loyalty sa partido, talaga namang weather lang.